O eto pa ho mga kababayan, hindi ko din ho alam kung paano lulusutan, ano, o etong sinabi ni Inday Sara Duterte. Ito ho ay yung panahon, ano po, nung nandoon sila sa sa Kongreso, nagsasalita si Zulaika, oh, may mga tinanong kay Zulaika, hindi na masagot. Sumakit na po ang dibdib. Dinala na po sa ospital at tapos kinulong doon sa sa Congress. Yung kulungan ho mga kababayan, may aircon. Oh, may maayos na higaan, hindi po kagaya nung kulungan na nakikita nyo doon sa mga preso talaga. Hindi po. Pumunta si Inday Sara Duterte doon. Nagpupuyo sa galit ho, mga kababayan. Sabay itinapat sa sarili niya yung laptop. Sabay sabi, wala po kami ilaw dito. Pinatayan po kami ng ilaw dito. Tapos may kumakatok na pulis. Kasi gustong ilipat si Zulaika. Ma'am, pwede po bang paki-on natin yung ilaw? Yung pala yung pindutan ng ilaw nasa loob nila. Sila lang po ang sila lang po ang nagpatay mga kababayan. O, eto na naman, si Joyce De Ocampo. Bot Nemo! Ay, naku po. Ano ba yung bot? Uy, pang Davao lang yan. Diyan nyo lang gamitin niya sa Davao. No, kung taga Davao kayo, tapos trip nyo gamitin niya. Diyan lang yan. Walang nasasaktan dyan. Bot Nemo. Batibot. Diyos ko, araw-araw na ginawa ng Diyos, mga kababayan. Bot Nemo. Los Nemo. Anak ng tinapa. Pandabaw lang yan. Hindi pwede sa mga Tagalog yan. Hindi masasaktan. Hindi masasaktan mga Tagalog dyan. Oh, dito tayo. Dahil galit nga si Inday Sara Duterte, no? Dahil sila ay tinatanong about confidential funds, ayun. Yung problemang sagutin yung confidential funds, dinagdagan pa po ng panibagong problema. Which is dahil po sa galit, mga kababayan, hindi napigilan ng sarili. Oh, paanong hindi napigilan ng sarili? Imbis na sagutin yung mga confidential funds, dahil hindi nga nila kayang PI ka, Bongbong Marcos, PI ka, Martin Romualdez, PI ka, Lisa Araneta Marcos. Pag may nangyari sa akin, may kinausap na ako. Doon pa lang, may kinausap na ako. Meron ng plano. Di ba? May plano na. May kinausap na ako para patayin kayo. Huwag kayong tigilang patayin. Dulo, no joke. Yun, mga kababayan. Ngayon, pagkatapos ho nun, pinapatawag si Inday Sara Duterte. Ayan. Para ipaliwanag. Sabi ni Inday Sara Duterte doon sa kanyang isang interview, lawyer ako. Alam ko yung mga sinasabi ko kung makakasuhan ako o hindi. Ma'am, may pagpapatawag po sa NBI. Okay, dadalo kami. Pupunta. Dumating yung araw, wala daw, hindi daw pwede. 2 beses na pagpapatawag ng NBI. Hindi pwede sila Inday Sara Duterte kasi yung isang araw doon ay may party. Nauna pa yung party, mga bossing. Tayo, typical na iniisip natin na kapag kahugan yan, mga kababayan, may tinatago to. Hindi kayang sagutin itong mga ito. Di ba? Kasi ang initial reaction ng isang tao, kapag ka alam mo na ikaw ay pinagbibintangan lang, alam mo yung sagot doon sa mga sinasabi nila, magmamadali ka pa, halika na. No? Halika na. Punta na tayo dyan, ipapaliwanag ko na sa inyo ngayon. Ganon tayo, nagmamadali para hindi na dumatakbo sa isip natin. Hindi na paulit-ulit sa utak natin, mga kababayan. Di ba?
Pero bakit si Inday Sara Duterte wala, ayaw? Hindi kaya? Di po ba? Hindi kaya yung paliwanag? Oh, yun lang ho yun. Mga bossing, hindi kayang ipaliwanag. Wag mo lang sabi, wag mo lang mention pangalan ko, Mark, taga Davao ako, Mark, tama ka. Sabi ni, ayun, wag na daw i-mention, no? Sabi ni Nenita, Betonyo, bot-bot means sinungaling. Ayan na nga, nasa mga pahayagan na nga oh. Ano pa? Sinungaling ba? Yung nakita nating lahat, mga kababayan, na si Inday Sara Duterte nagsisisigaw at sinabi ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, si Lita Araneta Marcos, si Martin Romualdez. Kitang-kita, rinig na rinig natin doon. With matching, 2 beses, no joke, no joke. Sino sinungaling? Di po ba? Baka ang vice-presidente. Kasi ang sinasabi ng vice-presidente, wala pong pagbabanta sa buhay na nangyari. Di po ba, mga kababayan? Yaan ang mga kakaharapin ng kampo ni Inday Sara Duterte. Yaan ang kailangan nilang sagutin doon po sa impeachment, mga kababayan. Lahat, madami pang iba. Meron pang bribery. Sa susunod na vlog natin, pag-usapan yung tungkol sa bribery. Ngayon naman po, mga bossing, alisin na natin yan. Dumako tayo dito muna kay dating Pangulong Duterte. Ano yung sabi nung lawyer ni Duterte? No? Nakita nyo ang resulta ng halalan. Dapat lang iuwi si dating Pangulong Duterte kasi yung boto niya pagsigaw ng mamamayang Pilipino daw, 'di ba? Yung boto niya pagsigaw ng mamamayang Pilipino para iuwi siya. Siguro ho itong mga to, mga bossing, humihiling po. Baka pwede pong mapagbigyan kami kahit ilang minuto lang. No? Videohan po si dating Pangulong Duterte tapos nakataas ang kamay para manumpa. Kasi po siya ay nanalo ng pagka-mayor. Pero, ang ginigiit nila kasi nanalo si dating Pangulong Duterte, iuwi na daw. Malabo yun, mga chong, mga chang. Kung ano man ang ipinangako sa inyo nung nakapaligid sa inyo, bong malabsyon, mga bossing, no? Kung ano man yung naririnig nyo na uuwi ng Setyembre ang dating Pangulong Duterte, sabihin mo, saan mo nakakuha yung pinagsasasabi mo? Dahil ang huling narinig natin from ICC, yung Setyembre po ay